So, ang mensahe na pinamagatan natin sa umagang ito, working the Word in your life. So, working the Word in your life. At hahanguin natin ito doon sa Luke chapter 6, verse 46 hanggang 49. Nababasahin ko naman sa Message Bible. Ang sabi dito, "Why are you so polite with me, always saying," sabi ng ating Panginoong Jesus, "Yes, sir," and "That's right, sir," but never doing a thing I tell you. Sa verse 47, "These words I spake to you are not mere addition to your life, homeowner improvements to your standard of living. They are foundation words." So, sabi ng Panginoong Jesus, ang aking ipinangangaral sa inyo, ang aking mga salita ay hindi lamang pandagdag, palamuti sa buhay, kundi ito ang mga salita na tunay na magbibigay ng tibay sa inyong buhay. So, dito nakasalalay ang tibay ng buhay ng bawat tao sa salita ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa verse 48, "If you work the words in your life, you are a smart carpenter who dug deep and laid the foundation of his house on bedrock." If you work the words in your life, you will be a smart carpenter. Magiging isa kang matalinong karpentero o nagtatayo ng bahay sa saligan o pundasyong bato. Nakarinig na po ba kayo na nagsasabi na hindi naman nag-work yung word ni Lord? Nakarinig na po ba kayo ng gano'n? The word isn't working. Hindi nag-work. The reason kung bakit hindi nag-work ang salita ng Diyos sa ating buhay is because we don't work the word in our lives. Maraming mga Kristiyano na hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin kasi hindi natin wino-work sa buhay natin. Amen. So yun yung mensahe na atin pong tatalakayin sa umagang ito, working the Word in our lives. At may paalala ko lang sa atin, babalikan ko ng konti, that God never intended His Word ang intensyon ng Diyos, ng salita ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin ay hindi lamang maging siyang informasyon sa ating kaisipan. Amen? Not just to be a mere information in your mind, religious na lengguwahe, ika nga sa ating mga bibig na tayo ay kada Sunday nakakapagsigaw naman tayo ng hallelujah, praise the Lord. Amen? Hindi lang yon ang salita ng Diyos na manatili sa ganoon at hindi lamang manatili sa ating mga notebook na nakasulat, kundi may disenyo ang salita ng Diyos sa buhay natin. At ang disenyo ng salita ng Diyos sa buhay natin kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang salita ay the intention of the Word of God, His Word, ang intensyon ng kanyang salita para sa buhay natin is to work, to transform, and to manifest in our lives. Amen? Ang salita ng Diyos, ang disenyo niya, ibinigay ang salita ng Diyos, kaya merong salita ng Diyos tayong naririnig, binigay ng Diyos ang kanyang salita, may nangangaral ng salita, may Biblia tayo. Ang purpose niyan, ang dahilan niyan ay upang tayo ay mabago ng salita ng Diyos, ma-transform ang ating buhay ng salita ng Diyos, at maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita sa ating buhay. Amen? Mabago ang ating buhay. Amen. So, working the word in our lives. So, why, ang unang tanong ko, why do we have to work the word in our lives? Bakit kailangan nating i-work ang word sa buhay natin? Because the working of the word in your life is not automatic. Yun lang yung medyo dyan. Kasi, ang anumang bagay sa buhay natin, siguro sasabihin ko ito sa inyo, anything that is good in your life, you have to work it out. Ang anumang bagay sa buhay natin na gusto ninyong makita na maging matibay, mabuti at maganda, kinakailangan ninyong pagtrabahuan yon. So ibig sabihin, hindi natin sinasabi na pagtatrabahuan natin ang lahat without the grace of God. Ang lahat ay ibinigay na sa atin ng Panginoon, ang grace ng Panginoon sa buhay natin. And so we work the Word in our lives because the Word of God is the Word of His grace. So by the way, kaya ako sinasabi ito, halimbawa, ang anumang magandang bagay sa buhay ninyo, your marriage for example, ang inyong pong pagsasama,
na mag-asawa, kung gusto ninyong maging maganda, maging maigi, kailangang pinagtatrabahuan. Hindi siya nangyayari ng kusa. Ang magandang grade sa eskwela, ang pagpasa halimbawa, ang pagpasa sa board exam, o anumang bagay na gusto nating makamtan sa buhay natin na maging matibay, maayos, at maganda, pinagtatrabahuan. Hindi nangyayari ng kusa. Amen. Ang ganda sa paligid natin, ang kagandahan sa paligid natin, halimbawa gusto natin maging maganda yung bahay nyo, malinis, tinatrabaho. Kung gusto natin na malinis yung lababo, malinis yung ating sahig, ang kwarto, hindi siya nangyayari ng automatic. Lahat ng bagay para makita natin ang maganda, mabuti, maayos, matibay, kailangan mong you have to work it out. Amen. Sa buhay natin, ganun din. Hindi tayo na lang pinabayaan ng Panginoon kasi nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. We are accountable, responsible tayo ng mga tao. Binigyan tayo ng kapamahalaan ng Diyos. In fact, we have been created in the image of God and we are creator of good things. Tayo ay lumilikha ng mga mabuting bagay. Amen. Dapat sa buhay mo, ang mga mabuting bagay sa buhay natin, nililikha natin yan. We are creator of circumstances. We're not created by the circumstances. Amen. So maraming mga tao, kahit na Kristiyano, kinikreate lang tayo ng circumstansya. So ibig sabihin, kung anong circumstansya sa buhay natin, hinahuhubog tayo. Ang kinalalabasan ng buhay natin, base sa mga pangyayari sa buhay natin. Pero hindi tayo nilikha ng Diyos na ganon. Dapat tayo ang lumilikha ng circumstansya. Ang circumstansya hindi mo mababago. Ang season sa buhay, halimbawa, hindi mo mababago. Ang circumstansya sa buhay mo, hindi mo kontrolado. Amen. Pero kontrolado mo na ikaw ay pagdaan ng bagyo, nananatili ka pa rin nakatayo. Ang bagyo hindi mo kontrolado. Pero ang tibay mo, kontrolado mo. Amen. Pagdating ng bagyo, kasi hindi mo kontrolado kung kailan darating ang bagyo, anong signal darating ang bagyo. Amen. Hindi mo kontrolado. Ang kontrolado mo kung gaano ka katibay kapag dumating ang bagyo. Amen. Ang circumstansya, hindi mo kontrolado. Sasabihin ko na sa iyo, kung hindi pa natin alam yon, hindi mo kontrolado. Amen. Meron tayong halimbawa ni Nanais, kahit na sa ating pagsusumikap, may mga tao na makakasakit sa iyo, ng damdamin mo, maapektuhan ka ng mga kapalpakan ng tao, desisyon ng tao, na wala ka namang kinalaman. Apektado ka. Hindi mo kontrolado, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react sa sitwasyon na yon. Amen. We're created not to be created by circumstances, but to be creators of circumstances. But again, why do we have to work? Bakit ang tanong, bakit pastor, bakit natin kailangan pag-aralan o matutunan kung paano natin i-work ang salita ng Diyos sa buhay natin? Kasi hindi mangyayari. Hindi mag-work ng automatic ang salita ng Diyos sa buhay mo. Narito pa po ba kayo? Amen. Hindi natin mararanasan ng aksidente. Ika nga. If you want to experience the working of God, the power of God in your life, I don't know about you, but I want to experience the power of God in my life. Nais kong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, ng salita ng Diyos sa buhay ko. Nagbabago ng buhay, hindi lamang siya nagbabago ng buhay, kundi nagbabago ng sirkumstansya, nagbabago ng pananaw, nagbabago ng pangyayari sa buhay, nagbabago ng kapaligiran. Amen. Nais kong maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So why do we have to work the Word of God in our lives? Because number one, the working of the Word of God in your life is not automatic. Number two, because the Word of God will only work. Ang salita ng Diyos ay mag-work lamang sa buhay mo when you work it out in your life. That's the truth about that. Mararanasan mo lang
ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo kapag ito ay winork out mo sa buhay mo. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, ulit doon sa Luke chapter 6, verse number 48, if you work the words in your life, if you work the words in your life, you will be like a smart carpenter. If you work the word in your life. Amen. It's all up to us. Merong isang quotation na sinabi si Pastor Joe, si JBK, ang sabi niya, success or failure in kingdom life, ang katagumpayan o ating failure sa kingdom, sa ating kingdom, sa kingdom life is totally dependent upon what a person does in the Word. Ang ating katagumpayan, magtatagumpay tayo o hindi magtatagumpay sa kingdom na, sa kaharian ng Diyos, is totally dependent upon what you will do with the Word. Anong gagawin mo sa salita ng Diyos na binigay ng Diyos sa iyo? Natutunan natin ito ng nakaraan. Binabanggit natin that kung ang Diyos ay gagawa, if God wants to do anything in your life, He will send you the Word. If God wants to do anything in your life, He will do it through the Word of God. Hindi ito isang misteryo, principle ito. So halimbawa, sa Joshua chapter 1 verse 8, makikita natin ng ganito. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth. So utos niya ito kay Joshua. At alam natin na hindi lamang ito para kay Joshua, kundi utos ng Diyos para sa bawat isa sa atin ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang nais ng Diyos sa buhay natin na tayo ay maging matagumpay, hindi talunan. Amen. Makakaharap tayo ng challenge, pero ang katagumpayan mo ay nakasalalay sa kung ano ang gagawin mo sa instruction na ibinigay sa iyo ng Diyos. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then, yung dalawang word na yon, maliliit na salita. For then, you will make your way prosperous. Makapangyarihan yung dalawang salitang yon. For then, kapag ginawa mo ito, amen, you will make your way prosperous. Sino yung gagawang magpa-prosper ng daan mo? Who will make your way prosperous according to this verse? You will make your way prosperous. Pero ano ang sabi niya? Sabi niya, this book of the law shall not depart. Huwag mong pabayaan, mawala sa bibig mo ang mga salitang ito. Pag nilay-nilayan mo ito, amen? I-meditate mo, pag nilay-nilayan mo, araw at gabi, upang matutunan mo, gawin ang mga sinasabi nito. At kapag ginawa mo yon, amen, na naging ito'y bahagi ng buhay mo, that is what meditation is, naging part siya ng buhay mo, at bawat akbang mo ay nakabase sa salita ng Diyos, kapag ganon ang nangyari, then you will make your way prosperous. Pinagtibay mo ang buhay mo, binigyan mo ng katagumpayan ang buhay mo. Ano man ang maaaring kaharapin mo na challenge, Joshua, you will overcome it. Pero ang payo ko, ang sabi ng Panginoon, ang bilin ko, sabi ng Panginoon, this book of the law shall not depart out of your mouth. You shall meditate on it day and night, that you may be careful to do everything written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ang problema sa marami, hindi lamang sa mga mananampalataya, o hindi lamang sa mga tao sa labas, kundi maging sa ating mga mananampalataya, ang problema, we want to be successful. We want to experience success. Amen. Pero we're not doing anything when it comes to the Word of God in our lives.
Ang tunay na katagumpayan, kingdom na katagumpayan at success ay mararanasan natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. True kingdom success can only be realized and experienced in your life through the Word of God. True kingdom success, ang tunay na katagumpayan ng kaharian ng Diyos ay pinangyayari lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ulitin ko ulit. Ang tunay na katagumpayan ng kaharian ng Diyos ay mapangyayari lamang sa buhay mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. True kingdom success in kingdom life can only be experienced and realized through the kingdom principle of the Word of God. Hindi lang success ng mundo. Ibang usapan, hindi yun yung pinag-uusapan natin, success ng mundo. True kingdom success can only be realized and experienced in your life through the Word of God. The Word, alam niyo ba ang tawag sa salita ng Diyos? It's called the Word of the Kingdom. So Mark chapter 4. So merong dalawang klase ng katagumpayan. Katagumpayan ng mundo. Merong katagumpayan na tagumpay sa kingdom. Pero kung gusto mong maranasan katagumpayan ng mundo, yun yung maaaring pinagsusumikapan ng iba. Mapagtatagumpayan mo yan sa pamagitan ng kapag ikaw ay nagkaroon ng tumama ka sa loto. Halimbawa lang. Right? Nagkaroon ka na ng pera. Tapos na pag-igi mo. Yung paghawak ng pera. O kaya ikaw ay nag-aral, naging doktor, naging successful, halimbawa. Right? Sa larangan ng mundo, matatawag ka sigurong successful. Pero hindi yan ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, ang pinag-uusapan natin, kingdom success. Ang kingdom success or failure in the kingdom of God is totally dependent on what you do with the Word of God in your life. So I don't know about you. Anong gusto niyo maranasan? Worldly success or kingdom success? Kung kingdom success, meron nagsabi ng iba, pwede na rin yung worldly success. Wala ewan ko sa inyo. But kung yun yung gusto niyo maranasan, pero alam niyo kung saan dadalhin kayo ng kingdom ng worldly success. Kapag naranasan niyo ang worldly success, alam niyo kung saan kayo dadalhin nito? Dadalhin kayo nito doon sa tinatawag na pride of life. Dadalhin kayo nito sa kung saan kayo ang Diyos ng buhay nyo. Na hindi ninyo kikilalanin ng Diyos. Anong Diyos? Diyos. Amen. Hindi ko kailangan ng Diyos. May pera ako. Amen. Kaya kong bilhin kung ano ang gusto kong bilhin at kung sino ang gusto kong bilhin. Amen. Kaya sa atin, mga politician natin, ganun pa lang. Ganun pa lang nararanasan nila. Ay, kinakain ng sistema, kinakain ng greed, kinakain ng pride. Kasi gustong maranasan ang success ng mundo. Kung saan meron kang pera, meron kang influence, kaya mong bilhin kung ano at kung sino ang gusto mong bilhin. O pinag-uusapan pa lang natin dito success. Sino ang gusto mo maging? I want to be like Jesus. O then, go for the Word. Amen. Kasi yun yung nais na mangyari ng Diyos sa buhay mo. Sa Romans chapter 8, verse number 28, whom God has foreknew, He also predestined to be conformed in the image of His Son. So ganun talaga ang disenyo ng Diyos sa buhay mo. Ang disenyo ng Diyos sa buhay mo, maging kawangis ka ni Jesus. Amen. Pero hindi yun ang pinupurso ng maraming Kristiyano, hindi maging katulad ni Jesus. Maging katulad ni
Bill Gates. Tatanungin kita, sino ang gusto mo maging o ano ang gusto mo maging? Ano ang pinupursue mo? Pastor, ano lang naman yun? Siguro mga 10 years lang naman to na gusto kong maging ganon. Hindi ko alam kung after 10 years na ito, ano na mangyayari. Pero that is how you can tell kung saan papunta ang puso mo. Diyan mo na yan makikita. Hindi sa mga malalaking bagay, kundi sa mga maliliit na bagay na kung anong pinaglalaanan mo sa ngayon, na kung anong nilalagay mo sa puso mo. Hindi mo nga mapagtagumpayan yan ngayon. Marami nagsasabi, tsaka na pastor, pagtatagumpayan ko rin yan later on. Hindi mo nga mapagtagumpayan yan ngayon. Mapagtatagumpayan mo pa kaya yan kapag malaki na? Amen. Ang pinag-uusapan natin, wala pa tayo doon sa nag-i-intro pa lamang tayo. Pero alam niyo mga kapatid, I am trusting in the Lord. And I pray din na sa atin, ma-realize ninyo mga kabataan, lalong-lalo na sa mga kabataan. My heart goes for the youth. Amen. Nababanggit na natin na noong nakaraan, di ba, kung ano yung what you truly value, kung ano talaga pinahahalagahan mo. You have to look, talagang aanuhin mo yan. Dapat alamin mo sa puso mo kung anong pinapahalagahan mo. At kung may pinapahalagahan ka ng mga bagay na sanlibutan na higit kaysa sa salita ng Diyos, alam nyo, hindi kayo kukondemn ni Lord. Ang gagawin ni Lord sa'yo, ipapakita niya kung ano ito. Papakita niya sa'yo kung ano yung tunay. And then, the Lord will let you decide out of your heart. Ipapakita niya sa'yo. Halimbawa, ikaw ay nagpupursue ka ng bagay na sanlibutan, hindi ka dyan, ano ka ba? Hindi ka sasampalin. Ano ka ba? Mag-isip-isip ka nga, napaka-eng-eng mo. Hindi ka gaganunin ng Panginoon. Papakita niya sa'yo, very gently. Papakita niya sa'yo, ang totoo kumpara sa papakita niyo sa'yo kung anong mangyayari niya. Naalala niyo si Saul? Yung Israel, humingi ng hari. So binigyan sila. Hari niya si Saul. Pero sabi ng Panginoon, bago sila bigyan ng hari, napapaalala ko lang sa inyo na ang hari na ito, na maghahari sa inyo, ganito ang gagawin niya. Kukunin niya yung mga ganito ninyo, yung mga asawa niyo, mga anak ninyo, mga ari-arian niyo, kukunin niya. Ganito ang gagawin sa inyo ng inyong hari. Okay ba kayo? Basta bigyan nyo kami ng hari. Binigay sa kanila ng Panginoon. Binigyan sila ng hari. Pero ganoon ang gagawin. Sa mundo, mga kapatid, maraming pangako ang mundong to. Papangakuan kayo ng kung ano-ano na sa tingin ninyo napakaganda. At dadayain kayo. Kaya mga kabataan sa ngayon, kung wala kayong tinig na naririnig na authority sa buhay ninyo, kung sino, at nakikita ninyo na ito, ang pinapangaral nito, katotohanan. Kahit masakit, punta kayo dun. Yun yung lapitan ninyo. Kahit masakit. Kasi sa karamihang pagkakataon, ang katotohanan ay masakit sa ating mga karnal na pamumuhay. Maraming pagkakataon, i-confront ng truth ang lies. Lagi yan siya. The truth will always confront the lies. At yun yung masakit. And this is the condemnation. That the light has come into the world. Ano yung light? Yung katotohanan. But men love darkness rather than light because their deeds were evil. Right? So, naparito ang liwanag, pero minamahal ng tao kadiliman. Kaya hindi sila lumalapit sa liwanag kasi gusto nilang manatili sa dilim.
Pero nandiyan dyan yung liwanag. Gusto nila yung ginagawa nila. Verse 20. For everyone practicing evil hates the light. So ayaw nila lumapit kay Kristo. Kasi gusto nila yung kadiliman, nasa kadiliman sila. Kasi sa kadiliman, nagagawa nila kung anong gusto nilang gawin na akala nila ay kalayaan para sa kanila. Pero yun pala, ito ay kadiliman. Amen. Nung tinanggap natin ang katotohanan, tinanggap natin ang liwanag, tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, that moment on, nilipat ka ni Lord. Amen. And from now on, ang kingdom success mo, ang katagumpayan mo dito sa kingdom na ito, ay gagawin lahat sa iyo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Dito ka lalago, dito ka titibay, dito mo mararanasan ang kapayapaan, ang tunay na kagalakan, ang lahat ng kingdom life na tinatawag, mararanasan mo sa buhay mo sa pamamagitan ng salitang ito. Amen. Dito mo makikita. Pero ang tao, dahil sila ay nabubulagan, pinupursu nila yung mga bagay na kung ano ang akala nila, doon nila makikita sa mundo. Gusto kong maging successful. Gusto kong matanyag, pero kakainin ka ng mundo. Mararanasan mo, magkaroon ka ng pera, masisira ang buhay mo kung wala ka sa Diyos. Ma-realize natin. Kakainin ka ng mundo, magkaroon ka ng pera, sabihin mo, pero unti-unti kinakain ka niyan, kakainin ka. Sa anong pamamaraan, pastor? Sa paraan na ikaw ay iisipin mo ang sarili mo na hindi mo na kailangan ng Diyos. Yun palang kakainin ka niyan. Yun yung pinakamasamang estado ng buhay ng tao. Kung saan gusto niyang palitan ang Diyos sa buhay niya. Amen. Si Satanas, right? Si Lucifer pa siya dati, bago siya tinapon. Ang sabi niya, I want to be the most high God. Lagi yun. Kaya meron siyang 5 I will sa Isaiah chapter 14. I will, I will, I will, I will. Lahat ng yun, I will. Pride yun siya. Sabihin nga po natin, pride. Alam niyo sa gitna ng pride? I. Yan sa gitna nun. Yan yung sisira sa buhay ng tao. Pride. Sabi ng Panginoon, do not love the world. Do not love the world. Huwag ninyong mahalin ang mundo. Huwag ninyong ibaling ang inyong ang inyong devotion sa mundo. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So, ang ibig sabihin yan sa Tagalog ito, ang sino mang nagmamahal sa sanlibutan, wala sa kanyang puso ang pagmamahal sa Ama. O ibig sabihin, ang puso niya nasa sanlibutan, hindi sa pagmamahal sa Ama. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. Either you will hate the one and love the other. Or love the one and hate the other. Hindi kayo pwedeng maglingkod dyan. Amen. You have to decide. The love of the Father is not in him. Sa verse 16. For all that is in the world. How many that is in the world? All that is in the world. So lahat ng nasa mundo, ito yung sa tatlong yan. Categorize yan siya dyan. Yung ambisyon ng tao, yung gustong sumikat, gustong yumaman, nandiyan dyan yan lahat. The lust of the flesh yan. Pag nanasa ng laman lahat yan. Lust of the flesh.
Lust of the eyes. Pagnanasa, masamang pita ng laman, masamang pita ng mata. And pride of life. Sa NIV yan, sinabing the boastful pride of life. Amen. It's not of the Father. Not of the Father. Lust of the flesh, lust of the eyes, of pride comes from, not from the Father, but from the world. Tapos sabi niya sa verse 17, and the world, yung mundong yan, the world is passing away. Lahat ng yan. And the lust of it. Ang lahat ng pagnanasa mo sa mundong yan, mawala yan sa lahat. Passing lahat, mawala. But he who does the what? The will of the Father abides forever. Amen. So, sino kanina yung success ang gusto natin? Worldly success or kingdom success? Ngayon pa lang, isip-isipin natin, you have to decide. Kaya yung tinuturo natin, these are leading us into kingdom success. Amen. Hindi mo din pwedeng mapaghalo yung dalawa. I want to be successful in the world, Lord, and I want to be successful in the kingdom. No, hindi pwede. Isa lang. Piliin mo, sumunod ka. Susunod ka kay Jesus o susundan mo yung yapak ng mundo. Amen. So tatanungin ko kayo, do you want to be successful? Of course, meron tayong innate na desire to be a success. Ibig sabihin, hindi failure. Kaya nga tawag sa atin, we are the blessed people of God. Alam niyo po ba yung blessing? Yung blessing is empowerment to prosper and to succeed. Binigyan tayo ng blessing ni Lord, empowerment to prosper, to succeed in life. Kasi ang nais ng Diyos sa buhay natin, mag-prosper, mag-succeed. Maging mapayapa ang buhay, masagana ang buhay. Maging matibay tayo sa tunay na tibay, tunay na payapa, tunay na kagalakan, tunay na karangyaan na naibibigay ng kaharian ng Diyos. Hindi mundo. Amen. Yun lang yun. Kung gusto natin maging matagumpay, innate sa atin yan. Pero kaya lang, ang problema, hindi natin ma-distinguish. Hinahanap natin sa mundo ang katagumpayan na hindi natin dapat doon hanapin. Naghahanap tayo sa maling lugar. Amen. Hahanapin natin ang katagumpayan dito sa tamang lugar. Kasi ito yung uulitin ko ulit, ito yung mga totoo at mga tama na mga bagay. Tunay na bagay. Ito yung mga ginto nasa kaharian ng Diyos. Ang lahat sa mundong ito, lahat yan mawawala. But we are in the kingdom that cannot be shaken. Ang mundong ito, mga kapatid, mawawala yan lahat. So wag na nating hintayin. Ito ay payo ng wisdom na ito, karunungan sa bawat isa sa atin. Siguro lalo na sa mga kabataan. Wisdom yan sa atin. Hindi ko sinasabi sa inyo na tumigil kayo na mag-aaral. Hindi yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi yan ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabi sa inyo tumigil kayo sa trabaho ninyo. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko sa atin, i-pursue natin, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added to you as well. Ang pinupursu ng tao sa mundo, ina-add lang yan sa kingdom. Hindi siya hinahabol, dinadagdag sa kaharian. Pero yan ang susi dyan. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added to you.